Binasag ni Attorney Michael Pua ang kasinungalingan at pagka-iti-iti nitong si Congresswoman Jervil Luistro matapos sabihin nitong si Luistro na okay lang di umanong ideklarang sufficient in form and sufficient in substance ang impeachment case laban kay VP Sara kahit wala naman silang pinanghahawakang ebidensya. Dahil mag-i-issue lang daw ang Committee on Justice ng sabina sa mga bangko upang mabusisi ang bank statement ni VP Sara kaugnay sa di umano'y ill-gotten wealth na paratang ng complainant laban sa kanya sa pagbabakasakali na tama sila. Kanina nga po ang una kong punto ho kay Chairperson Luistro, yung claim nga ninyo na nasaan ang ultimate facts dito. At ginawa ko pong halimbawa yung pong usapin ng unexplained wealth, no? And vis-a-vis disal and irregularity, yung hindi pagkakatugma ng kita sa umano'y yaman. Kasi po, di ho ba ang inyo pong argumento nga dito, nasaan ba dito yung ultimate facts? Gayong lumalabas na wala pang ebidensyang hawak eh. Di ho ba ang sinasabi, hihingi pa lang ng bank records o maging AMLAC records or even nga yung BIR records. No? So, natanong namin siya tungkol doon sa puntong yon na kumbaga lumalabas nga na dapat evidence muna bago yung hearing, di po ba? Ito nga po kasi sui generis attorney. At dito, ito ho ang sinasabi na ang magagawa ng komite ay bigyan po ng pagkakataon ng subpina ang magmomosyon ang isang miyembro para maglabas ng subpina to require the banks or even AMLAC or BIR to produce the records of the Vice President. And that's the process, attorney. Well, yun nga po, no? Although naintindihan natin na sui generis ito, syempre po, lahat ng ginagawa natin ay dapat na ayon pa rin sa batas at sa ating mga rules. Ngayon, we do not agree na pwede yung accusations first before evidence. Diba? Dapat, bago ka mag-accuse, meron ka ng ebidensyang hawak. Hindi naman tayo pwedeng mag-aakusa na lang tayo, maninira tayo ng tao, tapos bigla tayo maghahanap ng ebidensya. Hoping na sa paghahanap natin, there is something incriminating that will suddenly come out. So yun po talaga yung posisyon namin dito. Ngayon, despite all of that, we respect the processes, we respect the Committee on Justice. So tayo naman, ika nga, hindi kailangan sumagot ng Vice Presidente dito, pero we found the need to answer, albeit ad cautelam, para lang ma-point out yung nakikita namin na walang ultimate fact. Pero yun lang po, i-monitor lang natin yung development. Bunga ng kapalpakan at tila hindi na naman pagsunod ng Kongreso sa proseso ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa pagkakataong ito ay natanong ni Ted Filon kung ano ang mga posibleng susunod na hakbang na gagawin ng kampo ng pangalawang Pangulo, at ito ang naging sagot nitong si Attorney Michael Pua. You will monitor the development. When will you approach the High Court? Ano ho ang mga pagkakataon o senyalis nito? Because dito ho sa inyo pong answer, meron na ho kayong mga pinupunto na hindi po pagsunod sa due process. Opo. The option to go to the Supreme Court is always there, no? There's always that possibility. Pero sa ngayon, hindi pa ako makapagbigay ng definite. Kasi titingnan natin kung merong mga sa tingin natin ay maling na gawa dito sa committee. Siyempre, gusto natin bigyan chance sa committee muna natin ilatag yan na mali po ito, no? That we disagree, that we oppose. Mga ganitong bagay. Ngayon, kung hindi pa rin kami pakinggan, then maybe that would be the appropriate time. But yes, there's always that possibility. We are not denying that. Pero kung kailan yon, I think we'll have to wait and see. Kasi nga, ako, personally, we'd like to give the committee the benefit of the doubt first, na maging impartial dito sa proceeding. Kaugnay naman sa isyong ipinupukol ng mga kalaban ni VP Sara na posible umanong mag-resign ang pangalawang Pangulo upang hindi matuloy ang impeachment laban sa kanya, na ayon pa kay Congresswoman Luistro, kahit mag-resign pa si VP Sara ay itutuloy pa rin nila ang impeachment laban sa kanya. Kaya dahil dito ay ito ang naging tugon ng depensa ng pangalawang Pangulo.
Yung pong resignation na sinasabi, kasi nga napag-usapan niya, sinagot po ni Chairman na kahit na mag-resign siya, mukhang itutuloy ito kung gugustuhin po ng majority ng mga members. Ano ho ba yung resignation aspect na ito sa panig po ng Vice Presidente para humatigil na ito and then hindi humantong eventually nga sa usaping political na ang decision dito sa kahantungan ng kanyang impeachment? Opo, yung punto po ng resignation ay hindi namin napag-uusapan ng Vice Presidente, no? Because ang Vice Presidente natin, sa pagkakakilala ko sa kanya at sa mga naging pag-usap namin, ang inisip niya parate ay yung 32 million na mga kababayan natin na bumoto sa kanya. So, yung resignation, that's really not on the table at this point. Hindi namin napag-uusapan po talaga yan. So tayo, ano lang tayo, kumbaga, kung ito man ay hahantong sa Senado, lalaban lang po tayo doon at papakita natin na talagang baseless itong mga nireklamo laban sa kanya. Nang matanong naman ni Manong Ted itong si Attorney Michael Pua kung magpipresenta rin ba sila ng mga testigo upang pabulaanan ang mga aligasyon laban kay VP Sara, ay ito ang napakatalinong sagot ng kampo ng pangalawang Pangulo. Hindi ho ba sabi nga maghaharap ng ebidensya ang mga complainants and then yung ilang pong kongresista na naging endorser ng complaints. Kayo ho ba maghaharap din kayo, di ba, ng inyong ebidensya, testigo, supposed to be? Sa ngayon, hindi ko pa po masasabi dahil nga ang tingin ko hirap naman magharap ng aming testigo tapos we cannot direct or cross-examine yung we cannot direct yung testigo namin at hindi namin cross-examine yung testigo ng kabila. So sa ngayon we'll have to really look into that, no. Tingnan muna natin kung ano ang takbo ng mga hearings. At sa tanong na posible bang gawing testigo ng kampo ni VP Sara, si Congressman Toby Chanco, ay ito ang naging sagot ni Attorney Michael Pua, kung saan pati si Manong Ted Filon ay labis na napahanga. Nasa inyo bang kaisipan na gawing testigo si Toby Chanco? Pabor sa Vice Presidente? Hindi pa po namin napag-usapan. Wala po kami napag-usapan na ganyan, sir. Pero narinig niyo po siya sa kanyang pahayag ngayon, bagamat walang pinapangalanan, pero mabigat yun na itong impeachment proceedings ay nahahaluan po ngayon ng mga deals umano para ho pumabor sa impeachment ang ilang miyembro ho ng komite o maging kamara dahil doon sa mga pending case nila sa flood control scandal. Opo, narinig na rin na po natin yung mga balita na yan, pero katulad ng sinasabi po namin na we are opposing yung mga speculations na nilagay nila sa impeachment complaints nila, I myself and the defense team would not also want to speculate kung totoo o mali o hindi totoo yun. So in fairness to our government officials, medyo unfair naman siguro kung pati kami mag-speculate rin sa mga ganong bagay. Okay. Oo, yan ang sagot ni Michael Pua. Oo.